Ang sinasabing suko na threat level daw na alien o Simurian ay ipinakita na nga fully at marami ang nahype sa napaka-intimidating na appearance nito. At ngayon na lumabas na ang spoilers para sa paparating na Chapter 3 ng Jujutsu Kaisen Modoro ay may kita na natin ngayon ang kaunting pasilip sa mga sumunod na eksena. And disclaimer, spoilers pa lang ito mga kaibigan, kaya ang info na matutunghayan ngayon ay subject to change pa po hanggat sa wala pa ang full and official translation. Kaya na may this is Mr. McKen at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena dito kina Yuka, Tsurugi at Maru na binigyan ni Usami ng misyon tungkol sa isang nilalang na kumakain umano ng tao na dapat daw nila itong i-exterminate. Nakatira raw ang nilalang sa may lugar na tinatawag na Gifu. At ang nilalang na ito ay isang manong pating na hindi lumalangoy sa tubig kundi lumalangoy ito sa kagubatan na raw mismo. Kaya matapos niya ay sumakay na sila ng tren para puntahan ang lugar. Nainis pa rin dito si Tsurugi kay Maru sa pag-aakalang si Maru ang nakausap niya sa may building noon. Nagkaroon sila rito ng conversation patungkol sa mga cursed spirits na hindi alam ni Maru na nag-i-exist. Kaya ipinaliwanag ni Tsurugi na nabubuo raw ito mula sa negative emotions o curse energy na naglilik sa mga tao. Tang mission daw na ito na pagpuksa sa cursed spirit outside sa Tokyo ay di naman daw nangyayari. Dekada-dekada nang nakalilipas, wala raw ganitong mission na nangyari. Ngayon lang daw lumitaw ang case na ito simula nung dumating daw ang mga alien. Sabi naman ni Maru na ayon naman kay Yuka na sinasabi raw kasi nila na ang tunay daw na identity nitong kumakain ng tao ay maaaring mga kagaya raw ni Maru na isang alien. Humingi naman ng paumanhin si Maru at sinabi niya na kung darating na raw ang tamang panahon ay ikukwento raw niya ang tungkol dito. So apparently, nakumpirma na nila kay Maru na alien ito. Pero nainis pa rin dito si Maru kasi sa tingin niya ay hindi raw mga lahi nila ang man-eater o ang nilalang na kumakain ng tao. Naayon kay Yuka na posibleng mabait naman daw siguro itong si Maru na pilitan lang daw ito kagaya ni Usami na itago muna ng impormasyon tungkol sa alien. Matapos niya ay nakarating na sila sa village at kinausap ang mga locals na may 2 biktima na raw dito at 3 witnesses. Na-witness nila na nagkagutay-gutay daw ang katawan ng mga biktima at ang huling nakita raw nila ay ang isang pating kahit na wala naman daw tubig o ilog na malapit dito. Maya-maya pa ay nagpunta na sila sa gubat at inimbestigahan na nila ngayon ang area sapagkat may pinagkaiba raw ang bite marks ng mga victims. So umalis na lang muna si Yuka. Dito naman kay Tsurugi at Maru na ngayon magkasama ay may namumuong tension dito sa dalawa nang prinangkahan ni Tsurugi si Maru kung nagpunta lang ba raw ang mga to dito sa kanila para i-invade sila o hindi. Kasi itong samahan nilang tatlo ngayon na misyon ay ginagawa lang daw nila para hindi raw mangyaring invasion. Ayon kasi kay Tsurugi na parang may mangyayari raw kasing giyera at invasion between sa mga alien at sa kanila. Sabi naman ni Maru na ba't pa parang grabe yung judgment daw ni Tsurugi sa kanila bilang mga alien. Naayon naman kay Tsurugi na ikaw pang may gana magsabi niya na nagpunta lang kayo rito nang di naman inimbita. Kaya nainis naman si Maru at nagkaalitan pa sila na ayon kay Maru na hindi naman daw niya ginusto ito at saka inutusan lang daw siya na ano ba ang problema sa kanya na kung makapagsabi raw si Tsurugi sa kanya ay parang nakababata niya raw itong kapatid. Naayon naman kay Tsurugi na syempre sorcerer daw siya at hindi naman daw nakakabigla para sa kanila na pwede raw talaga silang mamatay anytime. Pero ayaw niya raw mangyari ito kung kasama niya raw itong bobo na si Maru. Sabay sinabihan niya ito na kung kaya raw pala ni Maru na gawin yung ginawa niya sa curse user noon, eh ba't di niya raw yun ginawa agad? Paliwanag naman ni Maru na kasi inutusan siya na di raw mag-interfere. Sabi naman ni Tsurugi na mas importante ba raw yun kaysa sa buhay ng bata. Na nang magpapaliwanag pa sana si Maru ay laking gulat nila nang biglang nag-appear ang pating sa kanilang harap na sabi naman ni Maru na hindi pwedeng gamitin ni Tsurugi ang curse tool nito dito kasi baka magka-wildfire pa raw dito. Kaya nag-alitan na naman ang dalawa mga kaibigan in which ay dito naman sinubukan ni Marong sumabay sa pating ngunit habang yakap-yakap niya ito ay nagulat naman sila na nagsalita itong pating at may kita ang ulo ng lalaki na nakatingin kay Maru sapagkat it turns out na ang pating ay isang lalaki lang pala na naka-costume na nagtataka sa kanila sa kung bakit itong galing daw sa Jujutsu Tech ay nagpunta raw dito sa may countryside. Tanong naman ni Tsurugi na paano raw nito nalaman na Jujutsu sorcerer sila. Nasabi naman ng lalaki na ang pangalan pala ay si Nagata na syempre kasi graduate din daw siya sa Jujutsu Tech noon. Isa raw siyang former sorcerer kaya nagagawa niya raw ang bagay na ito. Napaliwanag naman sila sa kanilang pakay rito kaya paliwanag ni Nagata na ang man-eating being ay isa raw palang tiger na may pangalan daw Turanosuke. Nagtaka naman sila kasi may wild tiger ba raw talaga dito sa Japan? Paliwanag naman ni Nagata na century ago ay may tigre raw na dinala ng mga illegal foreign traders. At si Turanosuke ay ang apo raw ng mga tigring yon na nakatira dito noon. Itong si Turanosuke ay isang matalino raw noong tigre at kahit eye to eye contact lang daw noon ay nagkakaintindihan na sila. So balit recently lang ay bigla na lang daw na naubos ang supply ng tubig na nasa tuktok ng bundok kaya napilitan daw si Turanosuke na maghanap uli ng source of water dahil na napunta ito sa village at may naataking tao. Kaya ayaw niya rong patayin ito, gusto niya lang daw itong iligtas. Di naman sana tutulungan ni Tsurugi si Nagata pero complicated daw kasi kaya sinabihan niya ito na dapat ay hindi raw mag-rely sa gas nito kasi hindi ito nakakatulong lalo na sa mga pamilya ng nabiktima. Maya-maya pa bigla namang mabilis na umalis si Nagata kasi na-sense niya
nga ang tigre dahil sa amoy ng dugo. May kita na nasa itaas nga ng kahoy ang tigre at inatake si Nagata. Nagawa naman ni Tsurugi mapatabi ang tigre pero sugatan pa rin si Nagata. Kaya naghanda si Tsurugi pero ipinakita mo ng flashback nitong si Toranosuke na matagal na pala si Nagata rito hanggang sa namatay ang ina nitong tigre at eventually lumaki ito. Pero ang dating Toranosuke ay wala na raw. Ibang-iba na raw. Kaya dito na naiyak si Nagata at humingi ng patawad na at the very least ay isang walang pagdurusang katapusan daw ang ibibigay ngayon ni Tsurugi kay Toranosuke na nga ipapaatake sa kanila. Matapos niyan ay nang napatumba na ni Tsurugi ang tigre ay humingi naman ng paumanhin si Nagata. Na naging gulat ni Tsurugi na out of the blue ay nagsalita naman si Maru at ibinunyag ang kanyang mission dito na mag-gather lang daw ng impormasyon sa kanila at i-determine kung magkipag-coexist ba raw sila sa mga tao at hindi. At ibinunyag niya rin dito ang tungkol sa kanyang curse technique na nag-share daw sila ng curse technique ng kanyang kakambal. Kaya ang paggamit doon ito ay pinagbabawal talaga unless na lang sa mga emergency cases. Kaya na-realize si Tsurugi na kakambal pala ni Maru ang kanyang nakausap noon. Paliwanag pa ni Maru na kung gagamitin niya raw in a big way ang kanyang curse technique ay mapapasa raw ito sa kanyang kapatid. At ang dahilan daw kaya nagdalawang isip siya noon na gamitin ito ay hindi dahil sa wala raw siyang pake sa buhay ng isang batang tao, kundi baka magiging masama raw impresyon sa kanila ng mga tao kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan to the full extent. Sabay humingi siya ng paumanhin. Sabi naman ni Tsurugi na ayos lang ba raw ito na ibinunyag raw lahat ni Maru sa kanya. Sabi naman ni Maru na mas okay kung itatago raw muna ito ni Tsurugi. Tanong naman ni Tsurugi na bakit ginagawa mo ito ngayon. Ayaw naman kay Maru na kasi gusto niya raw makisama talaga sa kanila. Na maring ang tigre at sila na mga alien ay parehas lang daw kaya gusto niyang i-express ang kanyang sarili at makipag-communicate through words. Bigla namang lumabas ang isang maliit lamang na tigre mga kaibigan na kinagulat ni Maru at Nagata. Kaya kinuha naman ito ni Tsurugi at ibinigay kay Nagata na sabing this time ay dapat na hindi raw nito aalisin ang kanyang atensyon sa tigre na ito. Niyakap naman ito ni Nagata at umiyak. Kaya dito naman tinanong ni Maru si Tsurugi sa kung ayos lang ba raw yun. Sagot naman ni Tsurugi na hindi naman daw nila malalaman kung ano raw mangyayari sa dalawa in the future. Kagaya rin daw ito sa kanila between sa mga tao at aliens. So, sa wakas mga kaibigan ay sinabi na ni Maru ang kanilang pakay pero ang mas detalyado pa mga impormasyon at paglalahad sa bawat pahina at mga kaganapan sa chapter na ito mga kaibigan sa darating na lamang po na full chapter. Kasi dito muna natin tatapusin ang ating spoiler review. Kaya naman kung gusto niyo ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.